Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa ay sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan nila dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, Guro. "Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon." At tuloy, sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa mga nasa kanilang mga tahanan at na nagsisimba via online. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, ating ginugunita at ipinagdiriwang ang kapistahan ni Maria Magdalena. Alam natin ang kwento sa Biblia na si Maria Magdalena ay isang babae na pinagaling ni Jesus sa kanyang karamdaman. Pinagaling mula sa 7 demonyo na sumapi sa kanya. 7. Dami, no? 7 demonyo. Pero bukod pa dito, anong pagkakakilala ninyo kay Maria Magdalena? Babaeng makasalanan. Ano pa? Anong kasalanan niya? Ano nga yung kasalanan niya? Bakit siya kilala ng lahat na babaeng makasalanan? Iba-iba asawa? Ano pa? Ano na lakasan mo, Ate Dang? Nagbuhos ng pabango sa oh. Iba yon. Iba yon. Ibang Maria. Ibang Maria. Oo, kasi naman maraming Maria noon eh.
No, maraming Maria. No, pero yan, yung pagkakakilala ng marami sa atin, siya'y makasalanan dahil kilala siyang prostitute. 'Di ba? Kilala niyo bang prostitute? 'Di ba? Kilalang prostitute. No? GRO. Oh, GRO daw. Oh, kilalang prostitute. Pwedeng ganon. Siguro sa panahon at sa lingwahe ngayon, kilala si Maria Magdalenang prostitute. Pero sa totoo lang, wala namang sinabi sa Biblia na siya ay prostitute. Wala ring sinabing marami siyang asawa. Iba naman yun. Iba yung maraming asawa. No? Pero ito, si Maria Magdalena, kilala bilang makasalanan. Kilala sa kanyang kasalanan. Kilala sa kanyang kasamaan. Hindi sa kanyang kabutihan at kagandahan. No? Grabe din minsan ng mga tao, no? Ganyan. Kung anong masama o ano ang pangit, yun ang tumatatak sa isip. Kaya nga kapag tinanong mo ang isang tao, tungkol sa isang tao, madalas inilalarawan niya base sa hindi maganda. Di ba ganon tayo? Si Aling Maring, yung mataba na tindera sa kanto, di ba ganyan tayo, di ba? Yung mataba. Yung matabang-mataba, hindi pa yan, yung mas mataba pa. Oh, tapos sasabihin mo pa yung maitim, no? Lahat na ng no? Tas tayo naman, siya nga. Oh, 'di ba? Mas nakikilala natin, 'di ba? Sasabihin mo, yung adik na naglalakad na nakahubad lagi paggabi. Oh, di kilala nyo na agad. Ang bilis. Oh, sasabihin mo, di sino pa ba? Yung chismosa ng kamba. Oh, kilala nyo ba 'yon? 'Di ba? Siya yun. Yung madalas makita sa sugalan. Diba, Timonang? Ganyan tayo. Ganyan minsan kung kumilala ang tao kung ano ang pangit at masama. Pero iba ang ipinakita at pagpapakilala ng ating ebanghelyo kay Maria Magdalena. Iba. Dahil matapos ilibing si Jesus, si Maria Magdalena ang unang taong pinagpakitaan ni Jesus. Dahil siya ang unang dumalaw sa kanyang libingan. Si Maria Magdalena yon. At kung matatandaan natin, si Maria Magdalena rin ang nandoon na huling kasama ni Jesus habang siya ay nakapako sa krus. Isa siya sa mga kasama, andun siya. Kumbaga, sa huli at sa una, andon si Maria Magdalena. Siya yung unang nakaalam na wala na ang mga labi ni Jesus sa kanyang libingan. Iyak ng iyak si Maria Magdalena at ang hindi niya alam, kaharap na niya si Jesus. Ganun yung kanyang pag-iyak. Hindi niya namukaan yung hinahanap niya. Siguro talagang wala, talagang ang isip lang niya yung bangkay na Jesus, 'Di ba gano'n naman tayo, Pag yung isip mo nakatuon sa isang bagay, lungkot na lungkot ka, hindi mo napapansin ang paligid mo. Hindi mo napapansin, naglalakad ka na pala sa kalye, 'di ba? Pagka gano'n, pagka talagang ang dami-dami natin pinagdadaanan, hindi mo na napansin yung anak mo, di pa pala kumakain. Iyak ka lang ng iyak. At gano'n yung pag-iyak ni Maria Magdalena. Inakala niya nga niyang hardinero si Jesus. Pero nakilala niya si Jesus nang tawagin siya sa kanyang pangalan. Siguro, Ano kayang meron? Ano kayang meron? Kakaiba siguro yung pagtawag ni Jesus sa kanyang pangalan. Di ba ganun tayo? Kapag espesyal yung tao sa'yo, iba kung paano mo tawagin. Tama ba? Ako sa amin, sa bahay namin, kanya-kanya sila ng tawag sa akin. Iba-iba. Yung pangalan kong Danichi, nahahati yan. Merong may tawag sa akin Nichi, merong may tawag sa akin ng Chi. Alam ko kung sino ang tumatawag sa akin ng ganon. Kilala ko, pag tinawag ako Nichi, kilala ko yan. Tatay ko yan. Pag tinawag akong Chi, nanay ko yan. Kasi nanay ko, pag tumawag sa amin, lahat binanggit na yung pangalan ng anak niya. Hindi pa niya alam sino ba talaga tatawagin niya.
No? Ganon yung nanay ko no? Kaya alam ko kung kanya-kanya yan ang pagtawag. At ganon din sa atin, hindi ba? Alam mo paano katawagin ng iyong jowa. Alam mo kung paano katawagin ng iyong asawa. Di ba? Alam mo kung paano katawagin ng iyong kaibigan. At ganito rin sa buhay. Di ba? Sa buhay natin, kapag meron tayong sikreto o kaya may balita na nais nating sabihin o ipaalam, sinong una nating sinasabihan? Romel, sino sinasabihan mo pag meron kang sikreto? Asawa mo. Oh. Princess, sino sasabihan mo? Ha? Kaibigan. Oh, sino pa? Kayo, sino sinasabihan nyo? Pag meron kayo, yung may balita ka na talagang gusto mong sabihin, sino una nyong sinasabihan? Maymay. Tatay. Ha? Nanay. Oh. Di ba ganyan? Yung espesyal sa atin. At ganun din sa taong ating pinahahalagahan. Siya yung una nating sinasabihan. Baka nga, yung iba, matalik na kaibigan. Ito ang hindi alam ng lahat. Maring hindi rin ninyo alam tungkol kay Maria Magdalena ang posibilidad na siya ay malapit kay Jesus. Ang posibilidad na siya ay matalik na kaibigan ni Jesus. Ang posibilidad na siya ay espesyal kay Jesus. Bakit naman hindi? Espesyal din naman si Jesus kay Maria Magdalena, hindi ba? Sabi ko nga, sa huling hantungan, nandun siya. Nung muling nabuhay, unang pinagpapakitaan, nandun din siya. Pero madalas kasi, ang tao, ang tinitignan ay ang kasalanan ng isang tao. Ang tumatatak sa isip, hindi yung mabuti at maganda. At minsan, ito din ang tingin natin sa ating mga sarili. Ang hindi natin makalimutan sa ating sarili, yung panahong bumagsak tayo, panahong nalugi, panahong hirap na hirap tayo, panahong nasaktan tayo, yan ang mga hindi natin makalimutan. No? At yun yung hindi maganda. Na sa halip na tayo'y lumago, na panghihinaan tayo ng loob. Naku, bumagsak na ako nung first take, ayoko na. Natatakot na ako, mag-second take. Bakit? Kasi ang iniisip, yung first take. No? Hindi mo naisip yung mga magagandang pwedeng mangyari. Hindi mo naisip yung magagandang nangyari sa iyo. Yung iba, nadala na matapos masaktan. Ayaw nang umibig. Bakit? Kasi nadala, ayaw na. Ayaw nang maloko. Ayaw nang masaktan. Yun kasi ang naaalala. Yun ang tumatak. At hindi natin dapat tignan ang mga hindi magaganda sa atin. Ganon din sa ating kapwa. Dahil lang hindi natin alam kung paano tayo tinitignan ng Diyos. Yun ang hindi natin nalalaman kung paano tayo tignan ng Diyos. Minsan tingin natin sarili natin ang baba-baba. Pero ang tingin sa iyo ng Diyos, ang taas. Minsan ikaw ang nagbababa sa sarili mo. Naku, hindi ko kaya yan. Naku, Father, wag na ako, iba na lang. No? Kasi baka hindi maganda pag ako. Minsan ang baba ng tingin natin sa sarili natin. Ang baba ng kumpiyansa natin. Kasi ang iniisip natin yung hindi maganda. At ganoon din sa ating kapwa. Kaya hindi natin nabibigyan ng lakas ng loob Kasi hindi natin nakikita yung galing. Hindi natin nakikita yung runong, yung talento. Ang nakikita natin, wag na yan. Kasi ganyan naman yan no? Lulubog lilitaw. Ako, wag na yan. No? Kasi yan, maingay yan. Kaya tuloy, hindi nabibigyan ng pagkakataon ang tao. Mga kapatid, wag ganun. Dahil hindi natin alam kung paano tayo tignan ng Diyos. Kung babalikan, makasalanan man si Maria Magdalena, pero hindi siya tinignan ni Jesus gaya ng tingin ng tao. Sa halip, pinaramdam niya na siya ay espesyal at mahalaga
At lahat tayo, katulad ni Maria Magdalena, may bahid man ng kasalanan pero hindi nangangahulugan na hindi na pwedeng lumago at magbago. Dahil tandaan, sa mata ng Diyos, sa mata ni Jesus, espesyal tayo. Amen? Amen.